In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath po mga kapatid. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang lahat? Wala ho akong makita maliban sa aking sarili. Happy Sabbath, Pastor. Yes, kumusta na po? Anyway, happy church anniversary. Pangilang church founding anniversary na po ba ito ng... Ha? 37. Oh, praise the Lord. And counting. Purihin ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa natin ay ang Iglesia ng Panginoon ay patuloy na lumalago. Ako po sana ay umaasa na makita ko kayo ng face-to-face sa araw na ito. Pero yun nga, ay nagkaroon ulit ng GCQ. Ganun pa man ay pinupuri po natin ang Panginoon sapagkat meron tayong technology na katulad dito. Tayo din po ay nagpapangita kahit virtually. Pero mga kapatid, ito po ay samantalahin natin sapagkat marahil mga kapatid ay darating ang panahon na mas matindi pa po sa kalagayan at karanasan natin ngayon. Ang ating pong nararanasan ngayon ay pandemya na meron pong antidote o merong gamot. Pero ang huling mga pitong salot na ibubuhos ng Panginoon sa huling mga kapanahonan ay kahit anong gawin ng tao, wala pong gamot yun. Pero ang katiyakan lamang ng mga anak ng Diyos na hindi po sila makakaranas ng worldwide pandemic na ito sa pamamagitan ng 7 last plagues is to have the zeal of God. Kaya nga yun ang ating mithiin na sa tuwi-tuwina ay ang banal na Espiritu ang patuloy na managana sa ating mga kapatid. Pero katulad nga po ng karanasan ng Iglesia, ng early Christian Church, ay hindi po natin tatanggapin ang pagbubuhos ng huling ulan kung ang pagkakaisa ay hindi mahahayag sa Iglesia ng Panginoon sa huling mga kapanahunan. Mga kapatid, when they were in one accord in the upper room and the Holy Spirit descended, doon binuhos ng Panginoon. Kaya kailangan po ang pagkakaisa sa loob ng Iglesia at sa labas mga kapatid ay siya po makikita sapagkat yan po ay isang matibay at malakas na pagpapatutuo sa buong sanlibutan na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Amen? So sa umaga ito mga kapatid, I was tasked to speak about the General Conference core of, yung sabihin po natin, pinakatema ng ating General Conference ngayon sa buong sanlibutan para po sa ating Iglesia, I will go. Kaya nga po, yung salitang I will go na yun is just a response. Doon sa talatang binasa natin kanina, sa ating key text in Matthew chapter 28, verses 19 and 20. So mga kapatid, hindi ko alam kung anong oras tayo nasa mga ibang mga kapatid natin, mga kasama natin, siguro po ay
mahina ang kanilang internet connection. Dito man po sa akin ay pagka minsan ay unstable din. I don't know what happened. No, simula pa itong kahapon. During our program, hindi po kami ay makapasok agad. Anyway, gusto ko lang mag-promote din mga kapatid doon sa hindi pa nakakaalam. Ang inyong lingkod ay meron pong online ministries. Dito po sa Lifeline Ministries actually mga kapatid. Lifeline Ministries. So meron po tayong daily devotional. That is 6 to 7 o'clock in the morning. And sa naman po sa Thursday ng gabi ay yung tinatawag nating messages to young people. Ito po ay yung pinag-uusapan dito ay mga challenges, yung mga tawag dito mga issues na kinakaharap ng mga kabataan. So we are discussing about the writings of Ellen White, the messages to young people. That is 7:30 to 8:30 in the evening every Thursday. Friday naman, 5:30 to 6:30 yun po ating My Story for God's Glory. Ito po ay life-changing stories ng ating mga kapatid na nagpapasigla sa ating pananampalataya. And Saturday in the afternoon, yun po ating In His Praise Sundown Worship. So every day mga kapatid, busy po yung lingkod. So marami pong nagtatanong, saan ba connected si Pastor ngayon? O saan conference or mission? Cavite Mission ba? Or tawag dito, Central Luzon Conference, mga kapatid. As of today, this present mga kapatid, wala po akong organization affiliation, hindi po sa ating organization ngayon, sapagkat since na I was back from South Korea, ang itong lingkod ay nagpapahinga, mga kapatid. At habang nagpapahinga ay may ginagawa, at ito nga pong ating Lifeline Ministries. So, ang hindi po lingkod actually ay hindi pa po ako bumabalik sa Cavite Mission o hindi pa rin po ako bumabalik sa Central Luzon Conference. But I'm very busy doing this online ministries with my entire family, mga kapatid. So, doon sa mga nagtatanong, saan ako connected, mga kapatid? Connected lang po tayo sa Panginoon. Yun lang po ang nitiin ng inyong lingkod ay araw-araw maging connected sa ating Panginoon. Anyway, I have a call, pero we are just waiting for the right time. Pero hindi po dito sa atin po, hindi po local, but in some other country. In God's own time. Kaya nga po ang inyong lingkod ay habang naghihintay, so ay busy po sa maging kabahagi ng pagdiriwang ng kabutihan ng Panginoon sa Iglesia ng Dasmariñas G. Mga kapatid, sa tutulang, ako man ay bitin sa aking paglilingkod sa distritong ito. It was during that time na ako ay inassign diyan sa inyong distrito, mga kapatid, na actually I already have a call from South Korea. So, hindi ko lang po agad sinabi yon, mga kapatid. Kaya nga po, I'm here now sitting in front of you and asking an apology, mga kapatid. So, anyway, ang aking po kasing mithiin, I'll go where you want me to go, dear Lord. And I hope and I pray na gano'n din po tayo, mga kapatid. So, kaya nga po, there's another call, pero mga kapatid, I will just cross the bridge when I get there. So, sa umagang ito ay nagpapasalamat po ako sa invitation ng Dasmariñas G, Church through Sister Berna. Okay, so si Sister Berna po ang lagi nagko-communicate kay Ma'am Joy, at pinaparating sa akin. At maraming salamat po, mga kapatid, sa pagkakataon ko. So, nais ko pong mag-aaral tayo, mga kapatid. Ayon sa tema ng ating pong ibinigay sa atin, I will go. Pero, mga kapatid, ay pinalitan ko po yung aking title. At ang title natin, mga kapatid, ay Answering God's Call. Okay? So, I will be sharing my PowerPoint, and I hope na yan po ay makita natin dyan. Okay? So anyway, mga kapatid, so yan po ang
Ministries na inyong lingkod, Lifeline Ministries. Okay. Okay, answering God's call. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, I would like to request everyone to please join with me as we seek the Lord in prayer. Tayo po manalangin. Aming dakilang amang Diyos ng tahanin nasa langit, minsan pa ay amin po hinuhiling ang inyo pong presensya sa aming po pag-aaral ngayon. Patuloy pong buksan ang aming puso't kaisipan at hindi po namin maunawaan ang inyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Salamat po sa kasiguruhan kayo kasama namin ngayon sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so mga kapatid, answering God's call. Now, nung isang simple lang ang sagot nila. Pag hawak po sa phone ay sasabi lang, hello, ganyan lang, Pero, nakita ko sa ibang bansa pala ay, halimbawa sa Germany, pagka sila po ay sumasagot sa tawag sa phone, ang sinasabi po agad ay yung huling pangalan, yung last name. Lagunera speaking, ganyan. Sa iba naman, ay kumpleto yung first at saka last name. Halimbawa sa Denmark, Romy Lagunera is speaking, something like that. Pero sa iba, Russian, ito ang sinasabi ng Russian. No, hindi sinasabi ang pangalan nila. Sasabi lang, I'm listening. Ganun lang. Sa French naman, pag sila po ay sumasagot sa phone, sabi nila, hello, who's on the line? Yan, ganyan. Italian, ano po sa Italian? Ano po ang sasabihin po nila, medyo demanding sila. Who's speaking? Ganyan, demanding. Sino ba to? Ganyan, And then sa Spanish naman, ano naman po sila? Commanding naman. Isa, demanding. Ito may commanding. Magsalita ka. Gano'n agad, nagsagot. Magsalita ka. Speak. Now, kaya nga po mga kapatid ay, kung tayo ay sumasagot ng phone, let's say for example, sa Pilipinas, paano po ba natin sinasagot ang tawag sa phone? Ano bang style natin? Actually, na-discoveryhan ko rin, halos gamit natin yung lahat ng yon kung tayo sumasagot sa mga pagtawag sa phone, mga kapatid. Now, kung tayo po ay nabubuhay o naninirahan sa ibang bansa, halimbawa mga kapatid, ay matutuwa ka na malalaman mo na meron palang iba't ibang traditional way of answering a phone. Now, talking about answering the call over the phone, ang tanong na sa atin sa umaga ito, sapagkat tayo tinawagan din ng Panginoon, how will you answer God's call in your life? Paano natin tutugunin, o sasagutin ang panawagan ng Panginoon sa ating buhay? Will you answer His call? Will you be the man or a woman of God that has called you to be, mga kapatid? Or are we willing to accept the responsibility that God has laid upon us? Anyway, mga kapatid, God is calling you and me. How will you answer? Our response actually, mga kapatid, yung ating tugon sa panawagan ay, sabihin po natin na iba-iba, or depending upon the following. First, who is calling? Diba? Kung sino ba tumawag? Pag halimbawa, may tumawag sa'yo. Depende po. Halimbawa, kung sa iglesia, sino bang nananawagan para sa gawain ng iglesia? Si elder? Ang sa atin, how do we respond? Now, pagka minsan ang ating response, mga kapatid, ay depende rin sa condition of calling, di ba? Tinawagan ka halimbawa, pag sinabi kong depende sa calling, mga kapatid, ay ang tanong, if it serves right, ibig sabihin talking about the benefits or gain in answering the call. Pag sumunod ba ako, pag ginawa ko ba yan, o pag sinagot ko ba yung panawagan na yan, ano po ba ang mayayari sa akin? Yan, meron tayong iba't ibang mga responses, depende po doon sa ating preferences, sa gusto natin. At kung yung panawagan ay medyo hindi po kaayon sa ating kagustuhan,
yes, medyo tumatanggi tayo o patumpik-tumpik, nagdadalo ang isip. Pero kapag kayong panawagan ay medyo pabor sa atin, yes, let's go, mga kapatid. No? Ganon. Now, sa Biblia, napakaraming tinawagan ng Diyos at iba-iba rin po ang kanilang katugunan. Tatlong sabihin po natin mga lingkod ng Diyos na tinawagan niya ang nais pong ating pag-aralan ngayon, o ating pag-uusapan niya. Ang una po ay si Jonah. Now, if you have your Bibles, pwede po natin buksan yan sa Jonah chapter 1, verses 1 to 3. At atin pong magbabasa dito, actually, sabi po dyan, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. So, ang sabi po sa kanya, go to the great city of, saan po yan? Nineveh, and preach. Mga kapatid, pansinin po natin, ang sabi, preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord, and, mga kapatid, saan po siya pumunta? He headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, ano pong ginawa? He went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Mga kapatid, tingnan natin dito nung tinawagan si Jonah, alam niyo po kung anong sagot niya? Here am I, Lord. Yan. Here am I, Lord. Ang kagandahan dito, mga kapatid, tumugon siya. Nung tinawagan siya ng Panginoon. Pero mga kapatid, nung siya ay sinabi na pumunta ka sa Nineveh, upang ipangaral mo o warningan mo ang mga tao doon sa darating na ay judgment o kahatulan sa kanila. Ang nakakalungkot, mga kapatid, nagsabi ng oo, pero iba po ang pinuntahan. Marami pong gumagawa but I am not going. Lord. No? Dahil ako pa noon. Yes, dahil ko panawagan mo. Sinugo. Pero mga kapatid, hindi ako pupunta. Now, alam naman po natin ang dahilan bakit hindi po siya pumunta doon. Kasi, sabi nga po dito, Nineveh is a wicked city, mga kapatid. Ang kasalanan nila ay talagang, sabi nga po, ay umabot na sa harapan ng Panginoon. So, ganun katindi ang kasalanan o kasamaan po ng bansang ito. Mga kapatid, kung kayo po ay merong nalalamang isang bansang katulad dito o siyudad na katulad dito, kayo po ba'y pupunta? Let's say, for example, mga kapatid, if you are called to be a missionary in an island of, sabihin po natin, cannibals, pupunta ka ba? Mahirap si Jonah, knowing the truth na yun nga po ay ang kasalanan ng Nineveh ay talagang matindi na at dumating na po sa luklukan ng Panginoon at tapos siya pa ang sinugo para pumunta doon. Iniisip niya, mga kapatid, hindi makikinig sa akin itong mga tao ito? Sino ba ang nakakakilala sa kanila sa Diyos? Kasi kung nakakakilala sila sa Diyos, dapat hindi ganyan magiging kasama ang bansang yan. Pero tingnan niyo, sabi niya, ang sasama nila, tapos ako pang papupuntahin. No, I will not go. Mga kapatid. At alam po ninyo sa katotohanan, we know the story, nung siya ay tumakas mula sa Panginoon, then binalik po siya ng Panginoon. Kita niyo, mga kapatid, na kahit po pala tayo lumalayo sa Panginoon, basta mayroong plano ang sa'yo pang Panginoon na gagamitin at gagamitin ka niya, mga kapatid, dadalhin ka doon. Personally, I have an experience, katulad nito. Nung ako ay lumaki sa iglesia ng aking kinalakan, lagi pong sinasabi sa akin ng churchmate ko, Ronnie, magpastor ka, bagay sa'yo magpastor. Pero hindi pumasok sa isipan ko ang pagiging ministro, mga kapatid. Ano po ang plano ng inyong lingkod? Nais ko po maging isang missionary doctor. Yun po talaga ang aking target. Missionary doctor, but not a pastor, mga kapatid. Ano po ba ninyo, mga kapatid? Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko para maging isang doctor. Hindi yan, saan po ako napunta? Pilit ko pong tinatakasan yung calling na yun, mga kapatid. But the Lord has given me challenges along the way. Binigyan ako ng Panginoon ng mga problema. Binigyan ko ako ng Panginoon ng mga situation na
kaya ay magbabago ang takbo ng buhay ko at ako'y dinala niya doon sa aking dapat kalagyan. Just like Jonah, when he ran away from the Lord, and then circumstances, ay dumating sa buhay niya upang ibalik siya ng Panginoon doon sa kanyang original na panawagan, sa plano ng Panginoon, mga kapatid. Yung pinagagawa ng Panginoon, ipinangaral niya mabuting balita. Pero pagkatapos ng mga kapatid, ang inaasahan niya ay ibubuhos na ng Panginoon o bababa na mula sa langit ang apoy at tutupukin na ang Nineveh. Pero mga kapatid, hindi nangyari. Bakit po? Ang sabi sa atin ng kwento ay nagbago ang mga tao. Alam niyo po anong reaction ni Jonah? His reaction showed lack of faith and yung tinatawag nating love for the souls. Kulang ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at wala po siyang pagmamahal sa mga kaluluwang mapapahamak. Sa Jonah chapter 4 verses 1 to 5, mababasa po ninyo dyan, mga kapatid. Ang sabi niya, but to Jonah this seems very wrong, and he became angry and he prayed to the Lord. Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. Ngayon mga kapatid, sabi niya, yan na nga ba ang sinasabi ko sa Panginoon Sinugo mo ko dito sa Nineveh, ipapangaral ang iyong salita para sila ay ma-warningan at sabi mo sila ay hahatulan mo. Tapos ngayon ay hindi mo sila nilipon, hindi mo sila pinatay. Sinong magmumukhang sinungaling? Sinong magmumukhang sira ulo dito? Ako! Sabi niya, nagalit siya sa Panginoon actually, mga kapatid. So, anyway, ang nais ko pong mapansin natin dito, mga kapatid, how Jonah responded sa panawagan ng Panginoon. Sabi niya, Lord, here am I, but I am not going. Now, yung pangalawang, mga kapatid, tingnan natin yung isang tinawagan ng Panginoon. Sa Exodus chapter 3, verses 10 to 11. Alam na po natin kung sino to. Kausap ng Panginoon si Moses. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Ano pong sagot ni Moses, mga kapatid? But Moses said to God, who am I? Should I go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Sino ako, Panginoon? Now, anyway, very short lang, bibilisan ko lang po, mga kapatid. There are 5 excuses. Ang sinabi ni Moses sa Panginoon nung siya tinawagan ng Panginoon. Una, sabi niya, who am I? Alam naman po natin that Moses was once a member of the ruling house of Egypt. Siya po ay lumaki sa templo ng Ehipto sa kaharian ni Pharaoh. Pero mga kapatid, that was 40 years ago. Kasi nung tinawagan siya ng Panginoon sa ilang, in the wilderness, he was already 80 years old. Sabi ni Moses, sino ako, Panginoon, para makinig sa akin si Pharaoh? Hindi na po ako kabilang sa kanyang kaharian. Pero ano po ang tugon ng Panginoon? God's response was very quick. In Exodus chapter 3 verse 12, ano po sabi ng Panginoon? I will certainly be with you. Ako'y sa iyo, mga kapatid. Now, yung unang excuse ni Moses ay marami din po sa atin na katulad nito. Trying to excuse ourselves by what? By believing that we are insufficient for the task. And it's true, mga kapatid. By ourselves, we are insufficient. Pero mga kapatid, when the Lord calls, ito po ang nais natin tandaan, when the Lord calls, kahit sabihin po natin insufficient, inadequate, or meron tayong inferiority complex, the Lord will what? Qualify the call. Kapag tinawagan ka ng Panginoon, kahit sa tingin ng tao, sa tingin mo sa sarili, ay wala kang kakayanan, mga kapatid, the Lord will qualify you.
No? Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. So, after na ika nga po ay sinabi ni Moses yung kanyang excuse, at sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mag-aalala, I will be with you. Mga kapatid, meron pong another alibi or reason, or excuse. Si Moses, ano po yun? Sabi niya, what shall I say? Kung dumating ako doon, anong sasabihin ko? Basahin niyo po sa Exodus chapter 3, verse 13. Anong sasabihin ko? Now, anyway, mga kapatid, alam ni Moses na kung darating siya doon, magtatanong sa kanya ang mga Israelites. At sasabihin sa kanya, sino ka ba, Moses? O ano bang mensahe? O ano bang meron? At naparito ka. O kahit na si Pharaoh, anong sasabihin niya kay Pharaoh, mga kapatid? Now, alam po natin, sumagot ang Panginoon. Sabi niya, ito ang sasabihin mo. Ayan. Kahit po yung sasabihin ni Moses, itinuro na ng Panginoon, mga kapatid. Kaya walang dahilan kahit tayo, mga kapatid, na kapag tinawag ng Panginoon, ay sasabihin ko natin, anong sasabihin ko? Wala. That's not an excuse, mga kapatid. Itinuturo at ituturo sa atin ng Panginoon ang ating sasabihin. Pangatlong excuse ni Moses, sabi niya, ay suppose they will not believe. Kung halimbawa ang tatanong sa kanya ni Pharaoh, in what or by whose authority are you coming? And by whose authority you are telling me to let go of the Israelites, mga kapatid? Kaninong authority? Mga kapatid, now he knows that what to say. He talks at the idea that the people may not listen. Nung nalaman niya na sa pamamagitan ng authority ng Panginoon ay siya sinugo, ngayon, mga kapatid, ang sabi naman niya, ipapano kung hindi sila makinig sa akin? Mga kapatid, God responds by equipping him with the several convincing proofs. Ano po yung mga kapatid? Magpapakita si Moses ng mga dakilang tanda para maniwala sa kanya ang mga tao. Ano po? Yung kanyang tungkol. Kung ano yung nasa kamay niya, di ba ang tanong ng Panginoon sa kanya, what is it in your hand? Use that, mga kapatid. Yun ang sabi niya, gamitin mo yan. Ganun din ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon, when the Lord calls you, and then we will make an excuse. Panginoon, paano kung hindi sila maniniwala sa atin? Ang tanong ng Panginoon sa atin sa umaga ito, ano yung nasa kamay mo? Ibig sabihin, ano po yung kakayanan? Ano po yung magagawa mo, mga kapatid, para sa Panginoon? Sabi po ng iba, hindi ako pastor para ako ay makapangaral, hindi ako magaling ng mga aral. Mga kapatid, the same question ang sinasabi ng Panginoon, what is it that in your hand? Ano po bang kakayanan na meron tayo? At yan po ang gagamitin ng Panginoon na makapangyarihan, pagpapatutuo para tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon upang ang mga tao ay ating madala sa paanan ng Panginoon. What is it in your hand? Some hesitate to share the gospel for the same reason. The fear of failure keeps them from trying. Yung paulit-ulit na kabiguan, di kaya sa kanilang mga karanasan, mga kapatid. Kaya nga po ay lagi tayo nagsasabi, ay wala naman akong magagawa sa church, hindi ko naman kaya itong ganito. Katulad niyan, mga kapatid, na pandemya, Sa totoo lang, marami po sa ating mga churches ngayon, sa buong sanlibutan ay hindi po makagawa ng pangangaral. Pero bakit po kaya naisip ng General Conference na ang magiging tema natin ay I will go? This is a challenge for us, mga kapatid. Kahit na tayo nasa mga tahanan lamang, kahit na limitado ang ating paglabas-labas, ang ating pong utos o yung Gospel Commission ay hindi po nagbabago. Yun pa rin po ang laging sinasabi ng Panginoon, go and preach the gospel.
So we have to go, mga kapatid. We may not do it, by going outside, but we have this, technology. Mga kapatid, tingnan ninyo ngayon, marami pong mga kaluluwa na naghihintay na makapakinig ng mabubuting balita sa kabila ng pandemyang dinadanas ng buong sanlibutan. Ano ang ating ginagawa? Instead of being busy watching videos, mga kapatid, doing TikTok, or doing anything na sabihin po natin less productive sa atin pong mga gadgets, why not spend that in sharing the gospel? Kung hindi tayo marunong magsalita, you have the gadget when you receive or watch a video na life-changing videos, why not share that to others, mga kapatid? We can still go evangelizing people around the world. Mas mabilis pa nga po, mga kapatid, may paparating ang mabuting pabalita ngayon by utilizing this technology. So we have to go, mga kapatid. Nung isang gabi lang, Thursday evening, while doing our discussion with my son, RJ, tungkol doon sa messages to young people, nagkaroon kami ng impression. Di ba, usually ginagawa ng ating mga schools at ng ating mga churches yung Voice of Youth pagkabakasyon. Ngayon hindi tayo makapagawa ng Voice of Youth. So, naisip namin ni RJ, and we are going to launch this, mga kapatid, Voice Call of Youth. Yun po ay gagawin dito natin sa Lifeline Ministries, na i-connect po natin ang mga kabataan sa ating mga churches. Then, isi-share natin to sa mga kaibigan, mga kapwa kabataan, yung link, ng atin pong gagawing pangangaral through Zoom and live din po yun sa Facebook. At ang lahat po ay mga kabataan. So, ipag-pray po natin, mga kapatid. So, what we am trying to say is, we can still go, mga kapatid. There is no excuse. Whatever is in your hand, ang sabi ng Panginoon, use that. Yun ang sabi ng Panginoon kay Moses, nung mag-excuse siya, nasabi niya, Lord, paano kung hindi sila maniniwala sa akin? Ang sabi ng Panginoon, what is it in your hand? Do that. At gagamitin niya ng Panginoon na makapangyarihan sa pagbabago ng buhay ng mga kapatid. Ito na naman, pang-apat na reason ni Moses, I am slow to speech mga kapatid, totoo naman po yun. Si Moses po talaga is not good speaker. But God is not moved by his objection. Alam niyo po bakit, mga kapatid? God already knows the inability of Moses. God already knows the inability of those he calls. Kapag tinawag ka ng Panginoon sa mga gawain, alam na ng Panginoon kung ano yung hindi mo kaya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero kahit alam niya na ano yung hindi natin kaya, the Lord provides what we need just to respond to the call. Kaya nga po, ay pong pangako ng Panginoon, o anong sinabi ng Panginoon kay Moses? Yun lang ba problema mo? Okay. Kausapin ko si Aaron. Siya ang iyong mouthpiece. May problema pa ba? Wala na. Sabihin natin, hindi ka marunong Bible study? Ayan. Meron si Pastor Romel Lagunera na Bible study series, video. Share mo yan. Mahirap ba yun? You are called. Hindi ka marunong magsalita? Sige, i-share mo ito. Marinig nila yan. Mga kapatid, and I challenge the Dasmariñas G Church, you can do the same. Si Brother Lino, napakagaling na mangangaral. Why not utilize Brother Lino? Produce a video, Bible study series, and then let the whole church, share that video. The Dasmariñas G Church can still go, mga kapatid. We are not to be contained by this pandemic. Ito yung challenge na kinakaharap natin ngayon. We can still go, mga kapatid.
Si Moses, maraming excuses, but the Lord provides all the answers. Sa palagay ninyo, nagtapos na doon? No, hindi pa. Ano po ang sabi ni Moses sa last? Pagkatapos na i-clear out sa isip ni Moses yung kanya pong mga pag-aagam-agam, yung kanya pong mga alibis ang mga excuses. Alam niyo po, ang totoo, ito yun. Sabi po sa, ang sabi sa huli, Lord, please send whomever else you may send. Oh, ang ibig sabihin, ayaw lang po talaga niya. Ang dami pa niyang reason. Ayaw-ayaw lang po pala. So, kumbaga, smoke screen lang po yung kanyang mga excuses. Mga kapatid, yung ating mga excuses, bakit hindi tumutugod sa panawagan? Wala akong kakainan sa mga ganyan. Ay, wala akong time. Mga alibay lang po yan. Ang totoo lang po talaga ayaw natin. Tama? Di ba ang sabi, pagka ayaw ay maraming dahilan. Pero kapag ibig ay maraming paraan. Same is true with Moses, mga kapatid. So, kaya gano'n na gano'n din po sa ating mga kapatid. Pero ang nais ko po ating tularan, ay kung paano tinawagan ng Panginoon si Isaiah. In Isaiah chapter 6 verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Ganun po sabi niya. Then he said, Here am I, send me. Mga kapatid, ano po ang motibo na ika nga po ay nag-prompt kay Isaiah upang sagutin ang panawagan ng Panginoon? Una, nakita po niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Majesty and glory of God. Mga kapatid, malibang hindi po natin makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa araw-araw ng ating pamumuhay, mahirap sumunod at tumugod sa kanyang panawagan. Tama? Paano po ba natin makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon? Mga kapatid, by constant or yung tinatawag natin intimate communion with God. Kapag lagi po pala tayo makikipag-usap sa Panginoon, mga kapatid, mas lalo nating makikita yung kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, nasabi ko na sa inyo minsan na there was a time na ang buhay ko ay nasa balag na talaga ng alanganin. I was given, 2 weeks to survive, mga kapatid, when I was in the hospital. 2 weeks yun, At sabi po sa akin noon ay, goodbye world na ako. Yung wife ko noon ay iyak na ng iyak, iniisip-isip niya ay uwi siya ng Pilipinas, ay ang dala niya ay yung abo ng aking bangkay na nakalagay sa urn. Yun ang iniisip niya noon, mga kapatid. Pero kapag ang Panginoon ay hindi pa tapos sa iyo, kapag ang Panginoon ay meron pang panukala para sa iyo, mga kapatid, kahit anong gawin ng kaaway, hindi siya magtatagumpay. 2 weeks ang binigay sa akin, but after 1 week, I was resurrected. After 1 week, na-discharge ako sa hospital, mga kapatid. At nalo ko nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon, yung kanyang plano sa aking buhay. Kaya nga sabi, tumigil ako sa paglilingkod sa Panginoon. I have given another life para gamitin sa gawain ng Panginoon. So bakit ako na ay mag-aanibay pa at magbibigay pa ng mga excuses? Marami po ako discouragement along the way while doing this online ministries. Marami po. I have a lot of challenges. I encountered a lot of discouragement. Pero mga kapatid, the more challenges, the more discouragement ang aking natatanggap sa araw-araw at naririnig sa araw-araw, mga kapatid, ay mas lalo kong nakikita ang kaluwalhatian at ang kabutihan ng Panginoon.
So, kaya nga po, katulad ni Isaiah, nung makita niya po ang kalulatian at kabutihan ng Panginoon, it prompted him to respond to the call. Nung makita niya na kailangan maraming mga kaluluwa, maraming mga taong kailangan maparatingan ng mabuting balita ng kaligtasan, it prompted Isaiah to respond to the call. Higit sa lahat, nung maranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan, it prompted him to respond to the call. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, niligtas at pinatawad ng Panginoon, it should prompt us to answer the call. Mga kapatid, kailangan lagi po tayong handa. This should be the constant or consistent attitude and action of God's people. Kaya nga po, lagi natin sinasabi na po, I will go. Ano po ba ang sinasabi dito na I will go? It's about the whole church and other institution partnering to share the gospel in their communities and to the ends of their utilizing all God-given abilities, capacities, gifts, and means. Ano po? Kaya nga po, wherever you are right now, that will be your mission field. Or that would be your mission field, mga kapatid. I strongly believe, na kung saan man kayo naroon ngayon, inilagay kayo dyan ng Panginoon sapagkat meron kayong mahalagang gagawin. Mga kapatid, kailangan po magawa yan. At kapag ginawa natin yan, you responded the call. I will go. Mga kapatid, we are called. Lahat tayo tinawagan ng Panginoon. We are called to be saints. In 1 Corinthians 1:2, to the Church of God in Corinth, ano pong sabi diyan, mga kapatid? To those who sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people, together with So, lahat tayo tinawagan, mga kapatid, upang maglingkod sa Panginoon. Romans chapter 12 verses 6 to 8, we have different gifts. Iba-iba ang ating mga gifts, but with the same purpose, mga kapatid. Ano po ang layunin yan? To glorify God, utilizing the God-given gifts. And we are called to evangelize, mga kapatid. Ano po sabi ng Panginoon? Mark 16:15, He said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. In Acts chapter 16, verse 9 to 10, during the night, Paul had a vision of a man in Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and what? And preach, mga kapatid. Pero alam po natin, na as a prisoner, ang sabi ni Paul, for the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang sinasabi ni Paul, mga kapatid, lahat po tayo ay tinawagan ng Panginoon. At sa lahat ng tumutugon ng panawagan ng Panginoon, meron pong pangako ang Diyos. First, in Deuteronomy chapter 1 verse 30, sabi ng Panginoon, I will go before you. Sa Babylonian, ang sabi po niya, yung mga Babylonian exiles, ang sabi ng Panginoon, I will go before you. To the first century believers, I will go before you. And to all Christ followers nowadays, the same promise, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa John 14, I will go before you. Mga kapatid, kapag ang Panginoon ay nananawagan o tinawagan tayo ng Panginoon, hindi niya tayo hinahayaang lumakad sa ating sarili. Ang Panginoon ang laging nangunguna sa atin. At kung siya ang nangunguna sa atin, mga kapatid, ano po ba ang dapat nating katakutan? Meron po ba? Wala. Now, to end this, message, nais ko pong magbigay ng isang maikling illustration. Meron pong magkaibigan ito po ay kwentong nakakatawa. Meron pong dalawang magkaibigan na manok, yung inahin na manok, at saka yung baka. Habang sila naglalakad down the road, ay napadaan po sila sa isang malaking building na doon sa labas ay meron pong
signage, ano ho, nakapaskil doon sa labas. Ang sabi doon ay, ano ho, need your help for the hungry children. So yun po pala isang orphanage yung kanilang nadaanan. Magandang idea ito. Ano? Sabi niya doon sa kasama niyang baka ay magandang challenge ito. Tulungan natin sila. Sabi nung inahin, ako ay magbibigay ng aking mga itlog para dito sa mga gutom ng mga bata. Ikaw, ano ibibigay mo? Sabi niya, dapat magbigay ka rin ng roasted beef at saka sausage. Ano po ang sagot nung baka? Sabi niya sa iyo, donation yan. Madali kang magbigay ng donation. Itlog lang eh. Pero kung ako ang magbibigay ng roasted beef at saka sausage, it's a total sacrifice. Of course, no, ibibigay niya yung kanyang sarili. Now, mga kapatid, actually yan din po ang nasa Panginoon sa atin. Total commitment for us to give or to go where He wants us to work for Him, and He promised that He will go before us. Isang bata o isang teacher, nagtanong sa kanya pong Sabbath school class, sa mga bata. Ang tanong ng teacher, okay, mga bata, sa palagay ninyo, kapag ka ang mga anghel ay inutusan ng Panginoon na ay pumunta sa lupa upang gawin ang kanyang pinagagawa, paano sila nag-respond? How do the angels respond to the will of God? Alam niyo po ang sagot ng isang bata, sabi niya they go without complaining or without excuse. Sabi ng teacher, wow, magaling, tama naman nga. Sabi ng isang bata ay they go without hesitation. Sabi po ng teacher, oh yes, pwede rin, tama rin yan. At ang sagot po ng isang bata ay teacher, they go, they always go. Kapag sinutos ng Panginoon, lagi silang sumusunod sa utos ng Panginoon. Mga kapatid, yan din po ang panawagan sa atin ng Panginoon sa umaga nito. The Lord is calling us to go where He wants us to go. To proclaim the gospel of salvation, mga kapatid. Ano po ang ating tugon? Taga ng aking mga kapatid and my family, we will go where the Lord wants us to go. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. I was found as a beggar.